makes sense, Be. It makes sense. Hindi lang dahil si sweldo kami, pero it really makes sense. Ayun. For you to be able to be Magtawag ka, Chin, para kabahan kami. Kinakabahan na nga din ako eh. Huwag ka kabahan, Chin. Magtawag ka lang. They're angry because of how I reacted but not why I reacted. Ganun. Pag di ka sumagot, di kasi sweldo. Sumagot ka. Ibabawas ko kay ate Jan, ilalagay ko na lang sa'yo. Takot sa akin, madam. Elaine, wag ka na sumweldo. Hindi mo kailangan. Naghihingalo na pero sasagot para sa sweldo. Para kay Chin. Baka kasi gumaling ako kapag ano. Sinasweldo ka na. Sweldo na, yes. Uy, approve na ako. Ang kukunat nyo, nag-approve ako. Kala nyo, ginudge nyo ako dyan, ha. Ang hirap, may sabit pa eh. Wait. Luha mo daw muna, be, bago ka mag-share. Yung kay ate, pang Jesus, yung akin parang pang kasamaan. Kasi po, Sige. isa po, So, hi everyone. Good evening po. Malinaw naman po yung yung voice ko sa inyo. So, insights lang po sa discussion is 43 to low 43 to 45 po in digital age. Introduction, let's dive into chapter 43 to 45 of the 48 laws of power with easy to understand examples and real life scenarios to see how these laws show up around us. Before pa ako mag-next slide, sino po ba gustong mamaya para sa example sa 43, 44, 45? Bago ko ano in-next. meron dyan, Chin? Hindi, kasi before ako mag-discuss, parang gusto ko sanang gawin na para siyang activity na kung sino yung group na to, sila yung magbibigay ng example sa per law. Pero yung example na gagawin nyo is work-related lang, hindi siya sa pangkalahatan. Kung ano lang yung experience sa work. Akala ko may sayaw eh. Sige, mamili ka mamaya, gulatin mo kami. Biglain mo kami, B. Overview of 43. Work on the hearts of minds of others. Then yung law 44, disarm and infatuate with the mirror effect. And 45, preach the need for change but never reform to watch at once. So mag-isip na po kayo ng example nyo sa mga laws. Tapos explain ko na siya. So yung key messages in each chapter, chapter 43, influence is most effective when you win people's emotions and loyalty, not just their reasoning. So, yung 43 kasi, dito. Parang di ba, hindi. Sino pong gusto magbigay ng example na lang? Magtawag ka, Chin, para kabahan kami. Kinakabahan na nga din ako eh. Huwag ka kabahan, Chin. Magtawag ka lang. Isipin mo, pag hindi sila sumagot sa tanong mo, hindi mo sila pasisweldohin. Ganon. Mindset ba? Mindset. Sasagot lahat yan. Lahat yan may sagot. Kasi kakabahan. Sige, si Casey na lang. Naku, Casey. Yung nakasalala yung salary mo sa answer mo na to. Yung sa law 43, bigay ka ng isang example for kung ano yung understanding mo sa law 43. Kasi ang law 43 is influence is most effective when you win people's emotions and loyalty, not just their reasoning. Parang I feel like law 43, you really need to prove something not just for yourself. Like yung influence mo din with other people. For example, wait lang. Ayan. For you to be able to be for you to be able to
prove your loyalty with someone, kailangan mo such influence. Hindi ako sure. Sorry po. Para naman kasi sa akin, yung 43, if you want to truly influence other, it's not enough yung parang logical or parang lagi kang tama. Parang ganun. Siyempre parang para maingganyo mo sila, kailangan mong makipag-connect din sa kanila. Parang respect their emotions and para makuha mo yung nila, ma-earn mo yung loyalty. Galing, Chin. Maganda. Wag kang wag kang kabahan. It makes sense, Beth. It makes sense. Hindi lang dahil si sweldo kami, pero it really makes sense. Siguro, yung may dagdag lang po ako doon. Sige, kuya. Parang ang nakikita kong main nito is yung sa sales na hindi ka nagsisell ng product mo in a sense kung ano mapoprovide kung gaano kaganda yung product mo, but rather kung ano may tutulong nito dun sa taong pinagbebentahan. Parang may ganun. Parang may don't sell, parang may na-send si nanay na yan sa dati. Yun yung naalala ko. Yung Parang don't sell the product, sell the experience, ganun. You don't emphasize the product but rather the experience na pwede nila makuha, yung benefit sa kanila, dun sa customer side. So parang ganun yung nakikita ko sa Law 43. So Law 44 naman, by subtly reflecting others' behavior, you can neutralize their aggression, expose their intentions, or provoke them into revealing themselves. So sino naman ba makakapagbigay ng insight? Ate Ella, ikaw po. Ako, tinawag ka. Di kasi sweldo. Pag di ka Ako sumagot. Pag di ka sumagot, di kasi sweldo. Sumagot ka. Number 44 ba? Ayan. Subtly Chin, baka reflecting naman i-zoom in mo others' ng konti. Yung words. Pa-zoom in ng words mo, Beth. Babasa ko. Ayan! May i-zoom in pala yung words. Sorry. Kala ko wala na. Akala ko todo na yung kanina, mag-microscope na ako eh. Thank you, V. Ito yung sinasabi dun sa may na ko na content na about yung FBI ba yun or basta nasa police sila na. Sila yung mag-handle ng mga hostage crisis, ganun. So, anong tawag doon? Basta neutralize ng isang Hostage taker. Negotiate, ng hostage taker para ma-de-escalate yung situation. Oo. Which is with the very core of one of our core values, diba? Which is empathy. Making sure that person is heard. And how do you do it? You have to use their exact language. Kung ano man yung issue nila, you have to use their exact language para it's like the act of parang mimicking para ma-illustrate mo na okay, naintindihan ko yung side mo, that they feel heard and feeling nila na naintindihan mo yung pinagdadaanan nila and you are on their side. So doon yun yung naano ko na content about negotiation. So I think that Yung kay applies. ate, pang Jesus, yung akin parang pang kasamaan. Kasi po, Sige. isa po, Gusto ko yan. isa po ito sa toxic trait ko. Feeling ko toxic trait siya kasi ginagamit ko lang siya lagi sa argument eh. Or kapag meron akong like, kunyari, pag umaabot sa point na nag-argue na kami, or parang may sagutan na heated na yung conversation. And then sasabihin mo siya, ba't galit ka? Sabi ko, hindi, ganito lang ako kasi ganyan ka. Parang binavalidate ko yung mali kong ginagawa dun sa person na yon. At sinasabi ko, I'm just reflecting what your reaction is, what your emotion is toward me right now. Pero alam kong mali yun kasi dapat hindi tayo ganon. Sa mga taong nanonood, wag po kayo ganon. Actually, hindi pang neutralize na aggression. Oo, hindi po. Talaga, Provoke talaga. parang ginawa ko siya sa kasamaan. Parang pang-trigger pala. Kagalit. Trigger pa. Oo, pag kunyari, parang ang init na ulo mo. Eh, kasi mainit na ulo mo eh.
Mainit yung ulo ko kasi mainit yung ulo mo yun. Nababalidate yung mali kong mga words kasi nire-reflect back ko sa kanila. Galit ka, so galit din ako. Ganon. Ako So, hindi naman, kong gagawin yun. ginagawa ko yun, tinatandaan ko yung mga statement na ginamit ng asawa ko kasi gagamitin ko dito. Reflecting others' behavior. Diba sabi Kala mo, mo, nung nakaraan. Oh, kala mo sabi mo Gagamitin ko yun. September 5, 2023. Tare ng Tapos may memory. record, sinabi mo na ganito. Oh, bakit hindi yan nag-a-apply ngayon? Ganun. Alam, ginagawa, guys. Ginagawa ko din yan. Again, pwede siyang like, pwede siya sa ikabubuti or ikakasama ng relasyon. So, mag-ingat kayo. Use it wisely. Ganon. Chin, gusto mo ba mag-share? At di, kasi yung explanation ko, parang katulad din kay Ate Eloy kasi. Ah. So, di ko na ulitin. Guys, kung gusto niyo daw sumweldo, mag-explain daw kayo. Ako, sige. Yung may sakit naman, yung may sakit yung papa-explain eh. Ate Elaine? Naghihingalo na pero sasagot para sa sweldo. Oo, para kay Chin. Baka kasi gumaling ako kapag Kasi sweldo ka na. sweldo na, yes. Diba? Kiligin ka naman sa gising mo bukas eh. Okay. Yung sa akin, example ko here, yung reflecting others' behavior. Ayun, the same kay Jana. Na kunyari, I try to, I try to reflect ko ano yung ginagawa ng iminimimik ko yung action ng ibang tao. But then, anong nangyayari kasi sa akin, when I try to mimic them, sila yung nagagalit. Tapos, they're angry because of how I reacted, but not why I reacted. Ganun. Ala, gagamitin ko na rin yan, Elaine. Thank you. Ayun lang, ayun yung, parang di ba sabi nga, ang nakalagay dyan, provoke them into revealing themselves. So, ayun, yun na yung how they Ang reacted napulot ko dun, is, I provoke them. oo, yun yung, Ganun lang yun yun sila. Yun yung sa akin po. Thank Grabe, you. may sakit pa yan Sana daw may dagdag daw yung sweldo ni Elaine. Thank you, Chin. Paano naman? Konting dagdag lang. Panggamot. $5 per ubo daw, Chin. Thank you. Ibabawas ko kay Ate Jan, ilalagay ko na lang sa'yo. Naku, sa akin ba naman? Elaine, wag ka na sumweldo. Hindi mo kailangan. So the next next law, next chapter 45. People resist sudden change. So introduce new ideas gradually and frame them as respectful improvements to tradition. Kulang ng N. So yung 45 kasi parang for me, kunyari sa VC. Okay, nagbigay na ako ng example. Ayun kunya sa VC, gustong magkaroon ni VC ng payroll system. Then, yung under doon sa payroll, wait lang. Yung under doon sa payroll, syempre kailangan turuan mo pa sila kung paano siya gagawin. Kumbaga, i-guide mo. Parang i-teach mo sa kanila ng paunti-unti. Hindi siya kailangang i-teach ng isang bagsakan para lang makuha agad ng tao. Ano pa tawag doon? So, parang ganun po. Yun yung pagkakaintindi ko kasi sa chapter 45. Parang don't force yung change, then parang guide it gently and make feel like respectful yung process. Sino po gusto magbigay ba ng ibang idea? May share lang po ako dyan regarding sa change. Kasi for kasi yung mga tao, parang resistant, lang naman, observation. Yung mga tao, nagiging resistant sila sa change pag masyadong drastic. Pag yun nga, yung sinabi ni Chin na dapat like gradually siya dapat yung change. Example po nito sa government. Napapansin niyo po, pag for example, nag-change ng leadership, pag nag-change ng administration, lahat ng projects ng previous administration nawawala. Kasi parang nagiging personal siya. Like for example, hindi naman to aligned sa goals ng bagong administration. So regardless kung kahit gaano kalaki yung maganda or kahit may magandang impact yung certain project na yon at dahil bago yung administration,
sila mismo, yung bagong administration, yung nagre-resist dun sa mga old. And then at the same time, yung mga old din naman, resisting yung change kasi parang tinitingnan nila political. Parang ganon. Tapos sobrang pangit ng system na ganon. Kasi for example, change ng admin, panibagong process na naman na gusto. So parang, at dahil pagod na yung mga tao sa changes, nakikita na nila na bad thing yon na nakakapagod na. Kasi masyadong drastic lahat. Parang ganon. Tapos ang ending magtatalo-talo sila. Tama. Ate CJ, may share ka po. Yung dun sa Law 45, ang naiisip ko dito is yung sa change curve na tinatawag. Meron ako na-attendan training before na every time merong bagong implementation, pinapakita sa amin yung change curve. Na whereas, whenever you try to implement a change, dumadaan talaga siya sa stages. So, parang unang stage is resistant talaga yung mga tao, parang in denial sila na they're trying to resist or acknowledge yung change. And then, may times na parang dadaan sila dun sa they're angry about the situation. Like, yung hindi pa nila fully ina-accept. Para rin siya yung stages ng grief. Pero, dadaan siya sa maraming steps before they can actually fully accept the change as a whole. So, dapat talaga, it's really gradual lang. Hindi siya yung, kaya di ba meron tayong mga na may facing muna or sprinting before we actually implement something. Kasi, it's really required para before fully ma-accept ng mga tao yung changes. Tsaka para hindi din mabigla yung mga tao sa sa implement. Meron kasi ako mga examples na ginawa dito sa per law. Ito sana kasi yung gagawin kong parang activity sana natin kasi hindi ko alam kung paano siya i-divide yung mga tao. I-activate mo lang kami, go. Sorry. Mayroon akong prepare na mga example per law. Okay. Sa 43, magbibigay ng examples. May exer si mo. Dapat get May exer. ano to, te? Case study. Case study. May pa-exer after ng lecture kayo talaga. Lecture and lab. Good. Sorry na, be. Parang Sorry podcast yung gagawin. So, sa 43 naman, yung mag-explain, magbibigay ng scenario nila, si Ate CJ, Wala ka ng choice, CJ. si Ate Elaine, si Ate Ariel, Si Ying. Okay. si Ate Eng, tsaka si Ate Eloy. Apat kayo sa group 1, Group. law for group 3. Okay, Tama yan, si tama yan. Ying, Elaine, tandaan nyo yung groupings nyo, ha. Wala tayong sweldo. Kasama kami ni Yung unang hurdle, dapat mabasa nyo yung exer. Yun yung unang challenge. Hindi ko na. Hindi ko nakita. Pag hindi nyo nabasa, Lugi. Hindi ko nabasa na. Ako po na ang hindi kompleto. may magnifying glass So, yung, Sana all. yung group 2 naman, si Ate Jana, Ano? si Ate Janelle, si Casey, tsaka si Ate Mariel po. Okay. Jana, Galingan ba tayo? 13? Janelle, galingan mo. Ikaw yung nakabasa. Let's go. Jo! Sa'yo nakasalalay. Yung sweldo natin. Wala na. Nag-sales pa tayo eh. Dagdagan ko na lang kliyente nyo. Mabawi na lang sa klase. Mali ang Okay. bilang. Ano yung, sino ka grupo ko? Si Casey, tsaka si El. Okay. Go, next. Hindi kayo na lang ni si Ate Jana, si Ate Jan. Ginawa mo mag-isa si Edge. Ayun nga po eh. Number Tsaka si Casey. Medyo halata na hindi gusto ni Chin si Edge. Tama po yan, Principal Chin. Parang ganyan. punishment. Ano, Edge, ikaw mag-isa sa 45. Time na yan. Hindi kasi masyado natuwa si Chin na nakaraan na nag-submit ng timesheet si Edge. Tsaka yung invoice naming mali. So, isa lang siya dito sa Law 45. Ay, grabe ka. Hindi. Wait lang. Yung 44, ulitin ko si Ate Janelle, tsaka si Casey. Tapos, yung 45, si Ate Mariel, si Ate Sweet, tsaka si Earl. Ay, si Edge. Si Edge. Ito naman, kinakalimutan mo si Edge.
Wait lang. Okay, game. Ilipat niyo ako, Game. bakit kami magka-team ni Edge? Wala kang choice. Yan. Sweet, pag daw hindi ka pumayag, hindi i-release ni Ilipat Chin niyo yung ako. sweldo mo. Hindi nga kami nagkakasundo Bawal. sa example eh. Tapos nasa isang Kapag group hindi, kami. Tama ba? kapag hindi ka daw nakigroup kay Edge, hindi i-release sa sweldo mo. Ang ano ka? na-cottage sahod natin ah. Umuo ka lang kay Chin. Ang bait nga namin kay Chin. Chin, ang ganda go. Correction, correct. Hindi pa nagagawa ang sweldo, guys, ha? May hindi pa po na-approve. Ate Sweet, Kapag nag-approve ka na ba? Oo, sweet. oo, na-approve na ako, yes. Ako, naku. Pero Pinupulis yung ka sa na akin ni ata, Chin. hindi pa na-approve. Oo nga, Jana. Okay lang ba? Uy, approve na ako. Okay lang. Ang kukunat nyo, nag-approve ako. Kala nyo, ginudge nyo ako dun, ha. Sorry, Chin, ikaw na talaga yung magtotoo. Maniniguro lang po. Sabi naman ni Chin, ano kung na-approve ni Jana, i-release ko ba? Oh. Yun yung tanong. Ang galing-galing mo, Chin. Parang okay talaga si Chin. Like, ako gusto ko siya. I As like, in, Ang tama, plastic. tama. Ang plastic. Balik na. Okay na. Huwag na Okay tayo na. magbigay ng example. thank you po. Thank you. End na po. Game. Game na. 43. Oh. 43 po. Ang hirap naman ng 43, wala akong ma-share. Puro toxic po yung dati kong company. Walang ganito. Yun, Elaine, yun daw yung Applicable. i-share mo. Na toxic sila. Hindi po applicable. Okay, next po. Reversal pala. Ako kasi ang pinaka-example ko lang talaga nito is, di ba, given na yung experience ko is with leadership, mas, talaga ako, parang, tinitingnan ko talaga yung team depending dun sa how can I relate to them. So parang ang strategy ko talaga lagi is majority ng members ko are friends ko din outside of work. Kasi the connection that we build, yun yung nagbibigay sa akin, I would say, ng power na mas madali akong, kunyari, may mga concerns sila. I can easily work my way around kasi I know how they act or how they proceed on certain scenarios. Kasi on a personal level, magkaka-connect kami. So, yun talaga yung strategy ko na I want to make sure na I connect with the people so that I would be able to help them out din pagka may mga issues or concerns sila. Ayun lang po. So parang more an empathetic approach talaga. Ganun. Yeah, piggybacking with CJ, it's empathy talaga eh. Me working as a production manager, ako yung pinakabata, ako lang yung babae. Tapos I'm working with different departments. So sa film kasi merong art department, meron yung camera department, meron wardrobe, meron utility. So ang dami. So yung mga camera department, they are people na mga big time, mga alta sila. They're the superior one. So you need to take good care of them. Pero hindi mo naman pwede pabayaan yung mga nasa art department kasi sila palagi yung first force. Like they go the night before. So me as a production manager, ang problem ko with that is that paano ko sila i-take care because I need to take care of all of them. So most likely if gutom ako the night before, mas gutom sila kasi they're working hard with all the props, with all the fake structures and all. So, parang nag-group meeting kami with their leaders. Tapos sabi ko, what's the most valuable? How can we meet halfway? It's either I give you money the day before so that you can get your food, or I could order you from our catering na parang yung catering na lang mag-overtime, hindi na ako. Selfish. Charot. But it worked naman. Like, there are times na pwede kong bigyan ng pera. There are times na magsabi lang, bahala ka na, ikaw na bahala mag-order or whatever. So eventually, na-adopt siya sa some of my friends din sa other films, or it became a strategy din ng other production managers because narinig nila from my team. So it's quite fulfilling to put yourself into a lot of shoes. In that way, you could there's empathy. That's number one, and you could feel what they could feel, and hindi mo kailangan maging bitch at all just to gain respect. Just
meet halfway every time. So yun lang. Yes. Parang kailangan mo din talagang makisama sa lahat. Yeah. Para, ayun. Hindi mo sila kailangan maging friends. Kailangan mo lang maging Pakisamahan human. lang. Yep. Yep. Yeah, you just have to be human. So, okay na ba sweldo ko bukas? Sinisecure na, sinisecure lang natin. Grading na pala. Secure lang. Sweldo secured, sabi. Secured na. Dalawa na yung na-secure. Okay. Ate Elaine, Hello gusto mo po. ma-secure yung sahod mo? Okay, kailangan ma-secure. Sorry. Sorry po. Ang hirap, may sabit pa eh. Wait. Luha mo daw muna, be, bago ka mag-share. Baka maawa si Chin. Chin, awa na lang. Wala bang awa card? Wala po. Wala eh, kasi Wala eh. tumapat kasi sa cut-off yung book club na presentation ni Chin eh. Dapat pala ititingnan natin yung schedule para maano natin, ma-schedule natin si Chin accordingly. Yung sa akin naman, yung share ko dito is siguro yung experience ko sa previous work ko as HR admin. Oh, di ba? Bali na-apply ko kasi doon yung yung social work bachelor's ko before. Na yun ngayon sa alam niyo naman ng work ng HR, di ba? Lalo na pag disengagement. Kayo yung may exit interview. So ako yung kumakausap doon sa mga VA na i-disengage or before i-disengage, ganyan. Usually ang ginagawa ko kasi is, yun nga, I'm putting my shoes sa kanila. Ay, more on sila yung tinatanong ko, hindi ako masyado nagsasalita, ako yung nagtatanong lang, and then I let them speak. Like, knowing ko ano yung nararamdaman nila, ano yung nararamdaman mo, tapos, tingin mo bakit kaya ganito nag-react si manager, ganyan. And then, ayun nga, yung sinabi ni Ate yung kanina na kailangan may empathy talaga towards, sa staff natin. And, ano pa ba, masashare ko dito. Yun lang naman usually, yung ginagawa ko before, na, kasi minsan, iba kasi yung nakikita natin and, nakikita natin and nafe-feel dun sa tao, and kailangan talaga natin silang kausapin muna. Kasi mamaya may reasons pala sila. And, for me, it's a win din, kasi nung umalis ako, ang dami nag-chat sa akin na VA, hindi ko alam, parang na-miss nila ako. Ay, thank you so much, Miss Elaine, ganyan-ganyan. Tawag nito sa lahat ng HR na nakilala nila, ikaw yung pinakamabait, ganyan, understanding. Kahit minsan naman na, kunyari, kasalanan naman talaga nila. Like, syempre, when you face them, di ba, you feel, dapat iparamdam mo na emphatic ka, na you're on their side. Kahit pasaway sila. Yung ganon. Oo. I'm like, natouch naman ako, ganon. So, yun lang po yung sa akin. O, si Ate Eloy na. Ako, ito sakit ko na eh. Sakit ko na nga ito eh. Minsan nga, sukdulan na minsan eh. Pero, Kasi, nasa Jesus ka na dyan eh. kasi kahit, parang na ako eh, immune na ako, parang, hindi, baka may pinagdadaanan siya, baka mas hindi masarap yung ulam niya today, gano'n. Minsan talaga, pinipilit mo minsan lagyan ng ng hugot, pero minsan wala. Walang hugot. Mas malang talaga ugali. Pero Minsan syempre, attitude laging lang. minsan attitude lang. Gusto niya na mag-attitude today, pero pinipilit talaga natin na, hindi, intindihin natin, baka may pinagdadaanan siya. So, wag niya namang, okay lang naman magkaroon ng empathy, pero minsan wag tanga. Wag tanga. Kasi, Iba po yan. Wisely. oo, use empathy wise. Tamang dosage lang. Wag tayong mag-overdose ng empathy. Kasi minsan baka pinapaikot ka na, hindi mo pa alam eh. Kasi sasabihin niya, hindi, papatawarin naman ako niya, hindi, I can get away with it or something. So, meron din hangganan minsan. Gamitin natin, meron tayong free will, gamitin natin ito, huwag nating abusuin yung mga mababait na empathetic na tao din. May hangganan po. May hangganan din. Masyadong kasi minsan pag masyado ka rin mapagbigay, parang new-use na kasi ng iba yung sobrang kabaitan eh. Pag mga Aabutan natin na. jowa mo, tapos, second chance, third chance, wala, hindi. Only chance. Only chance po. Tama ka, Chin, tama ka.
Next week!